naman ang panahon, ang oras na itinakda ng Diyos upang ialay natin ang ating papuri, pagdakila sa Kanya. Nararapat lamang na ihanda natin ang ating mga puso at isipan sapagkat tayo ay haharap sa kabanal-banalang Diyos na siya ang rason kung bakit tayo narito ngayon at siya ang dahilan kung bakit mayroon tayong matibay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kung kaya nararapat lamang na ibigay natin sa Kanya kataas-taasang papuri, pagsamba at pagdakila. Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. God is good. And all the time. Amen. Awitan po natin ng ating Panginoon. The Spirit
our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Praise God. Tayo po ay tumayong lahat. Yumuko at manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kataas-taasang Diyos, Hari ng mga hari. Sa iyo lahat ang pinakamataas na papurit pagsamba, Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na naman, Lord, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na magtipon upang purihin ka, itataas ang iyong pangalan. Panginoon, dalangin namin na patawarin mo kami sa aming mga sala upang sa ganun, Panginoon, ay karapat-dapat kami na magpuri sa iyo, Panginoon. Ganon din, Panginoon, na bigyan mo kami ng pangunawa upang sa ganon, Panginoon, ay maunawaan namin ang iyong mga salita na maririnig namin, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa iyong gagamitin na daluyan ng pagpapala ng iyong mga salita, Panginoon. Pangunahan mo po siya, Panginoon. Ganon din po sa amin na makikinig, Panginoon. At i-bless mo, Panginoon, ang lahat ng parte ng gawain ito. Naway, Panginoon, ikaw lamang ang siyang maitataas at madakila, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Katatang ay botang sa awit 21. Kundi kagyan na masanto ang tura. Natutuwa ang hari, Yahweh, dahil sa bigay mong lakas. Dahil sa iyong tulong, siya ay nagagala. Iyong ibinigay ang kanyang inaasam. Ipinagkaloob mo ang kanyang kahilingan. Nilapitan mo siya, lubos na binabasbasan. Dalisay na gintong korona sa ulo. Sa ulo niya'y inilagay. Humiling siya ng buhay at iyong ibinigay ng mahabang buhay ng magpakailanman. Dahil sa tulong mo, dakila ang kanyang karangalan. Dangal at kadakilaan sa kanya'y iyong ibinigay. Pagpapala mo'y nasa kanya, magpakailanman. Ang iyong patnubay, dulot sa kanya'y kagalakan. Sa kataas-taasang Diyos, ang hari ay nagtitiwala. Dahil sa tapat na pag-ibig ni Yahweh, di siya nababahala. Dadakpin ng hari ang lahat niyang mga kaaway. Bibihagin niya ang bawat isa na sa kanya ay nasusuklang. Sa kanyang pagdating, sa apoy sila'y
susunugin. Sa galit ni Yahweh, sa apoy sila tutupakin. Walang matitira sa kanilang lahi sapagkat sila'y lilikulin ng hari. Sa masasamang balak nila'y gawin laban sa kanya, walang anumang pagtatagumpay sa mga plano nila. Sila'y kanyang papanain, sila'y uurong at patatakbuhin. Pinupuri ka namin, Yahweh, sa taglay mong kagalakan, kalakasan. Aawit kami at pagpupuri dahil sa iyong kapangyarihan. Amen. Marayaw iyapo. Yo, Diyos tafugat tanitam ngami mo waragira. Puro ga mapatoy tiyempo na nga nasangyan. Natambi kabikotam na magugugang nga. Yung maski pag ako na si kapato na tiyempo, amutang to ipagito na Diyos ay mas mapato pag talanzo na. Tanitam nga pinili mo. Itamfo nga balabala kami iyafo, makipagkansyo kamutan ni kami, kansyo na tami, salamat. Walang
tam ilima na katakilan tayo waragila. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Ipopotan po ay masikang Yafu. Sangawin. Yung manay tiyempo to itamilamuyak ipianay Yafu ta patoletam. Sini po imaya magolo. Kung ulimat dahil. Okay, may Madaydayaw ni ako, Nakmitidaydayaw ni ako, ikinaypag na, ikipanagyan mi, dahil sunay ti at nga, mangtatarabay, tinandang daw, ala kami. Salon na atin ang binibigyo. Krisman na yung pagkalakan. Sinidaydayaw ko ni ako, dahil isunamanin ako, itinangitin kanya, may isang tawin ako, panagyan ko, ipirapang itidalaw. Sa pila kumaka, kanapay tigat adung panagbiag ko itirabaw itidaga basta nakapag-serve ako kay itmas. Pag-serve ako kay Maray Yafu ka baguman na to dagong kani anti Miley. Sini po ay maya tumuntubang to umay milamuyak tapyan ni Yafu tapatolen. Kapag po. No, awangan na po ay ginatang paga itaday to kansyong na ulit ng mensahe. Mitang paga po po tampo itong silang Yafu. Maraming
Muli isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Bigyan po muna natin ng paggalang ng salita ng Diyos. Tayo po tumayo. Babasahin po natin ang sulat ni Lucas, chapter 22. Sa ika-22 kabanata. At babasahin po natin ang talatang magmula sa ika-4 hanggang 62. At ganito po ang mababasa natin. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumunod sa kanila, ngunit malayo ang agwat.
Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy at si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Nang makita siya ng isang utosang babae, siya ay pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama rin ni Jesus ang taong ito. Ngunit ikinaila iyon ni Pedro. Aba hindi ko nga yan kilala. Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya'y tinanong, hindi ba't kasamahan ka rin nila? Ngunit sumagot siya, nagkakamali kayo, Ginoo. Pagkalipas ng may isang oras, iginiit naman ang isa sa naroon. Kasama nga ni Jesus ang taong ito sapagkat isa rin siyang taga-Galilea. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Tayo po ay lumukod manalangin. Dakilang Diyos, lubos kaming nagpapakumbaba, nagpapasakop sa iyo, at walang ibang hangarin, Panginoon, kundi ang mabigyan ka ng karangalan sa pagtitipon namin ito. Wala kaming ibang nais na maitampok, maitaas, kundi ikaw lamang. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan sa aming pakikinig sa mensahe ng iyong mga salita, sapagkat lubos namin kailangan ang pangungusap mo, Panginoon, sapagkat lubos kaming naniniwala na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang mga taong katulad namin, ngunit sa bawat salitang nanggagaling sa iyong mga bibig, Panginoon. Nawa ay gabayan mo kami at pangunahan sa aming pakikinig, na ang iyong banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng pangunawa upang sa ganun, Panginoon, ay lubos naming maintindihan at matanggap ang pagpapala na inilaan mo sa bawat isa sa amin galing sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ay tulungan mo kaming maituon namin ang aming buong puso at isipan sa pakikinig sa iyong mga aral. Tulungan mo ang bawat isa na walang magiging balakid, Panginoon, sa pakikinig namin, maging ang antok na nawa ay huwag kaming dalawin upang kami gising, Panginoon, na tatanggap sa biyaya na iyong inilaan. Salamat sa kabutihan mo, salamat sa kagandahang loob mo, salamat sa iyong pag-ibig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po yung umupo. Lubos na napakagandang pagmasdan ng mga bata kanina habang sila ay umaawit para sa Panginoon. At nakakamanghalang na si Joy na ang nagda-drums kanina. Magandang tignan na may mga batang dati lang na-dedicate noon, ilang taon nang nakalipas, ay sila na ang ginagamit ng Panginoon para awitan siya ng papuri. At isa pang ipinagpapasalamat natin sa Panginoon sa hapong ito ay kasama natin si Sister Jane sa pagpupuri sa kanya pagkalipas ng medyo mahabang panahon. Welcome muli, Sister Jane. At nawa ay sa linggo ay makapag-special number ka dahil dati siyang umaawit noon eh. Nung umpisa ng ministry dito, siya ang isa sa nagli-lead ng awit ng pagpuri sa Panginoon. Eh, magandang balikan yung karanasan na yun para ma-refresh yung unang meeting mo sa Panginoon, katulad ng pangyayari kay Pedro dito sa nabasa natin. So, ngayon, mga kapatid, tugmang-tugma lamang ang mga kinanta nating mga awiting nagpapahayag sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sa Kanyang mga pinili,
sa kanyang mga tinawag. Sapagkat dito sa istorya na nabasa natin, isang tunay na pangyayari sa buhay ng isang apostol na tinawag ni Jesus. Dahil ang Panginoong Jesus ang tumawag kay Pedro nung panahon na kailanman ay hindi niya hinahanap ang Panginoon, ngunit ang Panginoong Jesus mismo ang kumatagpo sa kanya nung siya'y nangingisda na magdamag ng isda, ngunit wala kahit isang nahuli, ay doon dumating ang Panginoong Jesus sa buhay niya at tinawag siya na hindi na mangingisda sa dagat ang gagawin niya, bagkus siya ay magiging fisher of men. So, ang kabuuan ng nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin sa hapong ito ay katulad ni Pedro, marami tayong pagkakamali sa buhay. Ngunit no matter how much the gravity of our failure, gaano man kagrabe ang mga failures natin sa buhay in our Christian life is, it could never diminish the love of God for us in Christ Jesus. Gaano man kagrabe ang mga pagkakamali o failures natin sa ating buhay Kristiyano, hindi ang mga pagkakamaling yon kailanman ang magbabawas sa pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan ang kabuuan ng nais ko pong ibahagi sa bawat isa sa atin. Sa katunayan, hindi lamang minsan, ngunit maaaring maraming beses sa buhay natin, sa buhay Kristiyano natin, we committed mistakes and many failures. Marami tayong nagawang pagkakamali, marami tayong nagawang pagkukulang na maaari sigurong nagdulot ng pagkabagabag o kaya pagkaalinlangan. It could have ruined our confidence in serving the Lord. Yung bang nagdudulot ng panghihina sa atin. O kaya kahihiyan, I should say, na kung minsan parang gusto mo na lang magtago dahil nahihiya kang humarap sa Panginoon. Ngunit ang karanasan ni Pedro na nabasa natin, isang tunay na karanasan, ito ang nagpapaalala sa atin. It reminds us and assures us, binibigyan tayo ng kasiguruhan that the relentless pursuing love of our Savior is not limited by our failures and shortcomings in life. Hindi po kailanman nababawasan ng ating mga pagkakamali at pagkukulang ang pag-ibig ng ating tagapagligtas sa atin. Ito po actually ang title ng mensahe, The Relentless Pursuing Love of the Savior. The Relentless Pursuing Love of the Savior. Itong pangyayaring ito, kailanman ay hindi tungkol kay Pedro ang sentro. But it is the love of Christ that is central in the experience of Peter nung siya ay nag-fail, nung siya ay nakagawa ng isang bagay na nagdulot ng lungkot, nagdulot ng kahihiyan sa kanyang sarili. Dahil pagkatapos na mangyari yun, nung nagkatinginan sila ng Panginoong Yesus, actually sa ibang mga accounts, hindi po nila na isulat itong isinulat ni Lucas na lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok sa araw na ito ay 3 beses mo kong ikakailang. At lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Siguro, kung tayo ang nasa kalagayan ni Pedro, ay damang-dama natin
ang kahihiyan, sapagkat bago pa mangyari ito, ipinangako pa naman ni Pedro sa harapan ng Panginoong Yesus na kahit ikamatay niya, sabi pa niya, over my dead body, hindi kita ipagkakaila. Kahit na mamatay ako, hindi kita iiwan. Ngunit dating sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya, at actually ipinanalangin pa siya ng Panginoong Yesus sapagkat alam ng Panginoong Yesus na mangyayari at mangyayari ang hindi pagkilala ni Pedro sa kanya. Ngunit dito natin maiintindihan, mga kapatid, na ang pag-ibig ng Panginoong Yesus sa kanyang tunay na mga pinili at tinawag kailanman ay hindi magmamaliw. It is always greater than our shortcomings, than our failures. Ang pagkakamali o pagkakasala, ang failure na ginawa ni Pedro was not private. It is public. It was loud. No? Mismo yung mga taong nakasama niya doon nung siya'y nakaupo. Dahil malamang malamig ang panahon noon, kaya sila'y gumawa ng siga. Habang sila'y nakaikot sa apoy na nagpapainit, ay isang utusang babae ang nagsabi sa kanya na kasama niya ang Panginoong Yesus. Ngunit itinanggi niya, ipinagkaila niya. Isang mabigat na karanasan. It was public. It was layered. Hindi lang niya sinabi ng minsan, bagkus ay 3 beses niyang ipinagkaila ang Panginoong Yesus sa harapan ng mga tao. It was progressive. It was intensifying each time. At sa pangatlong beses ng pagkakaila niya sa Panginoong Yesus, hindi siya confused. Hindi siya pressured. Ngunit, talagang sinadya niya. He is emphatic. Sa katunayan, ang sabi pa ng ibang writer, hindi lang si Lucas ang nag-record sa ginawa ni Pedro. He was cursing himself and swore that he did not know Jesus bago tumilao ang tandang o rooster. So, ganun pa man, katulad ni Pedro, maraming beses din nating ipinagkakaila o ikinakaila ang Panginoong Yesus sa buhay natin. Lalong-lalo na kung hindi natin naihahayag ang kanyang pagiging Panginoon sa buhay natin sa mga pagkakataong dapat sana'y maihayag. Those were the times na kung talagang sinusukat natin ng taimtim ang mga ginagawa at sinasabi natin sa harapan ng mga tao na kung saan ay hindi naihahayag na si Jesus ang Panginoon natin, wala tayong pinagkaiba kay Pedro. Ngunit ganun pa man, the love of our Savior, ito, may 3 puntos akong nais na ibahagi sa inyo. Una, the love of our Savior is not defined and limited by our failures. Hindi po nasusukat at nalilimitahan ang pag-ibig ni Jesus nating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating mga pagkukulang, ng ating mga pagkakamali. Ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga tinubos, His love for His redeemed, is eternal, not temporal or conditional. Kaya nga, since His love is eternal, hindi yan nasusukat o nalilimitahan ng anumang pagkakamali at pagkukulang na nagagawa natin sa buhay natin bilang mananampalataya. It will never diminish that eternal love. Because, why? Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ginawad na sa atin. He decided to love us even before the creation of the world. Uulitin ko na namang sabihin ang nakasulat sa Ephesians chapter 1 verses 3, 4, 5. That by His foreknowledge and by His love,
He predestined us to be conformed to the likeness of His Son. Yan ang nakasulat. Hindi pa tayo nilalalang, ay dati ng dinisisyon ng Diyos to set His love for us, and that is eternal. And that love, ang umpisa ng pag-ibig na yon ay noong eternity past pa, before even time began. That's why that love is eternal, not temporal or conditional, na hindi kayang limitahan at hindi kayang sukatin ng ating mga pagkakamali at pagkukulang, katulad ni Pedro. Katulad ng sabi ko kanina, si Lucas lang ang nakapag-record dito sa pangyayari na kung saan at the moment the rooster crowed, nung tumilaok ang tandang, Jesus turned and looked Peter, not from a distance, ngunit damang-dama ni Pedro ang mensahe ng pagtingin ng Panginoong Jesus sa kanya. Not later in reflection. Hindi na lumipas ang maraming panahon, but kaagad-agad, in the moment of denial, their eyes met. Nagkatinginan sila mismo ng Panginoong Jesus. Hindi kailangan ni Pedro ng sermon upang makonvict siya during that time. Hindi niya kailangan ng correction pa. Nakatulad ni David, he was corrected by Prophet Nathan nung siya'y nagkasala. Ngunit dito, ang pagtingin pa lang ng Panginoong Yesus sa kanya ay enough na pangungusap na sa kanyang kaloob-looban to convict him of what he did, kung anong ginawa niya. And he knew exactly what he had done. At anong ginawa niya? Lumabas siya pagkatapos at umiyak ng buong pait. Ganon ba ang conviction din natin? Every time na parang may pagkanulo natin ang Panginoong Yesus, may kakaila natin siya sa paraang kahit na hindi katulad ni Pedro. But at times, na dapat sana ihayag natin na si Jesus ang Panginoon ng buhay natin, ay hindi natin nagagawa. Naiisip ba natin, nai-imagine ba natin na parang si Pedro mismong nagsalubong ang paningin nilang dalawa ng Panginoong Jesus, and he was deeply convicted sa kanyang failure nung panahon na yan. Kaya nga, anong nangyari kay Pedro? After the resurrection, nung muling nabuhay na ang Panginoong Jesus, he doesn't run to leadership. Hindi niya hinangad na siya ay pangunahan pa niyang muli ang kanyang mga kasamahan. Hindi niya kailanman hinangad pa na yung dating katayuan niya, nung sila'y magkakasama pa pati ang Panginoong Yesus, ay iginigiit pa niya. Pagkus ang ginawa niya, he goes back to fishing. Siya ay bumalik sa pangingisda. Ito ay mahalaga sapagkat ito ay epekto, bunga ng kahihiyan ni Pedro sa kanyang ginawa. Because fishing was not a hobby for Peter. Hindi niya hobby ang fishing. Kasi kung minsan ang tendency nating mga tao, kung meron tayong nagawang pagkakamali, magpalamig muna ako. Punta muna ako mamasyal o kaya magliwaliw para makalimutan mo yung ginawa mo. But fishing is not a hobby for Peter. Yan ang former na buhay niya. Before Christ met him and called him, bago siya tinawag ng Panginoong Yesus upang maging kanyang alagad, yan ang matagal nang ginagawa ni Pedro. At ang pagbabalik niya sa kanyang pangingisda ay hindi form of relaxation. Hindi para akanto may mapapresko labbi. Hindi upang para lumipas at makalimutan niya ang kanyang ginawa. Actually, ang pagbabalik ni Pedro sa pangingisda, it was retreat. It's turning back to his former life. Parang ang sinasabi ni Pedro sa sarili niya, that version of me is over. Natapos na.
tapos na ang dating pangalan ni Pedro ay Cephas. Ngunit nung tinawag siya ni Jesus upang maging kanyang alagad, pinalitan niya ang pangalan niya na naging Pedro. Ngunit ang sabi ni Pedro marahil sa sarili niya, yung version ng Peter ay tapos na. Babalik na ako sa pagiging Cephas. Ang kanyang failure didn't just make him ashamed. Hindi lang kahihiyan ang idinulot ng pagkakamali at pagkukulang na nagawa ni Pedro. It actually rewrote his future in his own mind sa kanyang pag-iisip. Ngunit ano ang maaaral natin? Ang pag-ibig ni Jesus ay mas dakila pa kaysa sa conviction ni Pedro, sa kanyang kahihiyan, sa kanyang kaloob-looban. That's why the love of our Savior ay hindi po nagdidepende on our imperfections and human tendencies just like Peter. Sapagkat tayong lahat mga kapatid, ay walang perfect sa atin. We are all imperfect beings. Nagkakamali at nagkakamali tayo. Our human tendency sometimes, yon ang naghahari sa mga ginagawa natin. Hindi natin na ihahayag ang kadakilaan ng pag-ibig ni Jesus sa buhay natin. Kung minsan mas pinipili natin na sundin ang idinidikta ng ating fleshly desire kaysa sa pagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Kung minsan mas pinipili natin na maghari ang galit sa puso natin kaysa ang pag-ibig ng Diyos na Kanyang ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Holy Spirit ang pipiliin natin. Sometimes, mas nakahihigit ang hangarin nating to get even. Ibalo mula pa no ni King Wada ni ko tumarake to get even kasi parehas lang dapat. Kaysa sa sundin natin ang turo ng salita ng Panginoon na do not take revenge. For it is written, it is mine to avenge, I will repay. Ilang beses na ba nangyari sa buhay natin na mas namamayani ang kagustuhan ng makalupang pangangatawan natin o pagkatao natin kaysa na ihahayag ang pagiging Panginoon ng ating tagapagligtas sa buhay natin. Nagkamali si Pedro, and that's where Jesus meets him. At the point kung saan hiyang-hiya siya sa kanyang sarili, no? To the point na kailangan niyang bumalik sa dati niyang pamumuhay. Punta na lang ako mangisda. Babalik na lang ako sa pagiging Cephas. Kasi I failed, my Lord. But that is where the love of Christ met him. Hindi sa templo. Hindi sa private setting na tinawag niya si Pedro na silang dalawa lang sana para i-counsel siya ng Panginoong Yesus, not in a quiet corner. Muling kinatagpo ng Panginoong Yesus si Pedro publicly by a charcoal fire. Kung babasahin po natin ang John 21, sila'y muling nangisda. At the same ang pangyayari, magdamag silang nangisda, ngunit ni isa wala silang huli. Bago pa tinawag ng Panginoong Yesus si Pedro, dati nang may nakahanda na inasal na isda sa pampang. At hindi pa niya actually nakilala ang Panginoong Yesus. Nung siya'y makalapit na at may nagsabi sa kanya ang Panginoong Yesus ang tumawag, saka pa lang niya nakilala. Mahalaga po ang karanasan ni Pedro na siya'y muling kinatagpo ng Panginoong Yesus. Ganon din sa atin. Bakit mahalaga yon? Para mas lalo nating maintindihan, mas lalo nating madama
na ang pag-ibig ng ating tagapagligtas, katulad ni Pedro, ay hindi nasusukat at hindi nalilimitahan ng ating mga pagkakamali. Kung tunay nga na ang pag-ibig ni Jesus ay natatapos dahil sa ating mga pagkakamali, hindi na niya sana kinatagpong muli si Pedro. Hindi na sana. Ngunit anong ginawa ng Panginoong Yesus? Kaya nga, ang title ng mensahe natin ay The Relentless Pursuing Love of the Savior. Hindi natapos ang paghahayag ng pag-ibig ng Panginoong Yesus kay Pedro nung siya'y nagkamali. Nung ipinagkaila niya mismo ang Panginoong Yesus. Hindi doon natapos. Bagkus ay muling hinanap ng Panginoong Yesus si Pedro upang i-assure siya ng pag-ibig ni Jesus ay hindi nagmamalim. Ganon din sa atin. Yan ang kumpiyansa natin. Ilang beses na ba tayong nagkamali? Ilang beses na bang parang ipinagkaila natin ang Panginoong Yesus sa mga nagawa natin sa buhay natin? Ganon pa man, ang pag-ibig ng ating tagapagligtas ay hindi nasusukat at hindi nalilimitahan ng ating mga pagkakamali sa buhay. Sapagkat ang pag-ibig niya, His love is eternal, hindi temporal, hindi conditional. Amen. Pangalawa, ang pag-ibig ng ating tagapagligtas ay hinihigitan niya our finite understanding of love. Kung sinasabi natin, dahil iyon nga ang totoo, na ang pag-ibig ng Diyos ay ultimately displayed when Jesus was crucified. Dahil yun ang totoong full measure display of God's love nung ang Panginoong Yesus ay naipako sa krus at namatay para sa atin. Kung yon ay pinapahayag natin, ngunit ipinagkakaila naman natin na ang pag-ibig na yon ay siyang nagbibigay ng garantiya sa ating eternal security na sinasabi natin, mawawala pa din natin ang ating kaligtasan kung tayo ay nagkamali o nagkasala. Wala nang katulad ang pagkakamali at pagkakasalang nagawa ni Pedro. Kapag pinagdududahan natin na ang pag-ibig ni Kristo ang siyang angkor at kasiguruhan ng ating kaligtasan magpakailanman, we are undermining the truth, ang katotohanan, that His love and faithfulness endures forever. Yan ang sabi ng Biblia. His love and His faithfulness endures forever. Eh kung sinasabi natin, may hangganan lang ang pag-ibig ng Diyos, na kung nagkamali ka, nagkasala ka, He will stop pursuing you. No, that is not biblical. Napakaliwanag sa nangyari sa karanasan ni Pedro. Kung minsan kasi, sinusukat natin ang pag-ibig ng Diyos with our finite understanding, limitadong pang-unawa natin. Kung sa tendency nating mga tao, kung tayo ang magbibigay ng paghuhusga kay Pedro, ano ba ang masasabi ng mga katulad nating may finite or limitadong pag-unawa lamang? Maaari nating sabihin that Peter should have deserved to be left in his failure. Sana, o kaya hindi pwedeng sisihin ang Panginoong Yesus kung hinayaan na lang niya si Pedro sa kanyang pagkakamali. Ay banag na pango na lapan ni Pedro, maski nawang kan na nga inangayang niya po Jesus siya.
Yan, ganyan ang finite understanding of love. It should be just for Jesus to leave Him in His failure and shame. Pango lamang, tumaski no pinanawan ni Jesus yaya, kapasiran na, failure na. Wala sanang pwedeng sabihin pagkukulang ng Panginoong Yesus sa Kanya. Ngunit hindi yun ang nangyari. Bagamat dating sinabi ng Panginoong Yesus, tignan natin ang warning niya sa Mateo Kapitulo 10. Sa sulat ni Mateo, chapter 10. Mababasa po natin dyan na dating sinabi ng Panginoong Yesus itong bagay na to. Na sana ay inisip ni Pedro bago niya ginawa na siya ay ipagkaila sa harapan ng mga tao. Sa Matthew 10, 32 and 33, ano bang nakasulat? Ganito ang sinasabi ng sulat ni Mateo na sinabi mismo ng Panginoong Yesus. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. Bagamat alam ni Pedro yan, dahil itinuro ng Panginoong Yesus, kasama si Pedro, nung itinuro ng Panginoong Yesus yan, nasa tabi niya mismo si Pedro. Alam na alam ni Pedro ang sinabi ng Panginoong Yesus na sino man na ikahiya siya o hindi kilalanin sa harap ng mga tao ay hindi rin niya kikilalanin o ipapahiya rin niya sa harapan ng kanyang ama sa langit. Ngunit anong nangyari kay Pedro? Lantarang ikinahiya niya, hindi niya kinilala ang Panginoong Yesus sa harapan ng mga taong nagsabi sa kanya na kasama niya si Jesus. Ngunit anong nangyari? Pinili ba ni Jesus na ikahiya siya sa harap ng kanyang ama? Pinili ba ng Panginoong Yesus na hindi siya kilalanin sa harap ng kanyang ama? Hindi. Because that is how eternal the love of our Savior is. Ganun na lamang kadakila ang pag-ibig ng ating tagapagligtas na naihayag sa pamamagitan ng karanasan ni Pedro. He restored Peter back. Muli niyang tinawag si Pedro, hindi sa pamamagitan ng pagbura ng kanyang nakaraan, not by erasing the past, but by refusing to let the past define the future. Kaya hindi yung nakaraan natin ang siyang nagsasabi kung ano ang hinaharap natin, bagkus ang pag-ibig ni Jesus ang siyang nagbibigay ng kahulugan sa hinaharap natin. Only Jesus can do that. Si Jesus lamang makakagawa niyan. Only Jesus can fix our brokenness. Hindi ang pangingisda na binalikan ni Pedro ang siyang mag-aayos sa buhay niya. Ang siyang magbibigay ng hilom sa kahihiyang dinanas niya sa kanyang ginawa. Hindi ang bangka, hindi ang maraming isda, maging ang kanyang mga kasama. It's only Jesus who fixed Peter's brokenness and us also. Amen. Kaya nga, we don't judge anyone or condemn others in their failures and mistakes. Ngunit hindi din natin kinokondon ang kanilang mga maling ginagawa. Hindi natin kinukonsinti ang wrongdoings. Ngunit hindi din natin, we don't judge or condemn them in their failures and mistakes. Ngunit ang pag-ibig, love,
is always the basis of our response to others' failures. Sa pagkakamali ng ilan, pag-ibig pa din ang siyang maghari sa puso natin kung sila'y nagkakamali. Because yan ang tinuro ng Panginoong Yesus sa atin sa pamamagitan ng pangyayari sa buhay ni Pedro. Is Peter's denial of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, kung katulad ng mga kabataan natin kung minsan, hinahangad natin na sana ay maging malalim ang kanilang paghangad na unahin palagi ang gawain para sa Panginoon. Ngunit kung minsan, inuuna nila ang kagustuhan ng kanilang sarili. Ngunit ganun pa man, tayo ay isang pamilya. Kung bumabalik sila, we always welcome them. We don't judge them, we don't condemn them. But we respond in love na hangad natin to restore them back again to their nice or good fellowship with the Lord and His church. Amen. Kay banag na katang mangipepit ta with the Lord. Kasi alam natin na tayo din ay nagkakamali, tayo din ay nagkukulang. Amen. So yan po. Bagamat nagkamali si Pedro, grabe ang kanyang failure. May warning na nga ang Panginoong Yesus na kung sino man ang may magkakaila sa kanya o ikakahiya siya sa harapan ng mga tao, ay ikakaila din at ikakahiya niya din sa harap ng kanyang Ama sa langit. Ganun pa man, ay ginawa pa din ni Pedro. At yun, ang nagdulot ng malalim na kahihiyan sa kanya. But Jesus never stopped pursuing Peter because of His eternal love. Ito, ang tinatawag nating, this is where grace does something religion never would. Yan ang nagagawa ng kagandahang loob ng Diyos na kailanman ay hindi magagawa ng relihiyon lamang. Jesus did not restore Peter by revisiting his sin. But Jesus restores Peter by re-entrusting him with responsibility. Nung muling pinuntahan ng Panginoong Yesus si Pedro sa gilid ng dagat, pinuntahan niya si Pedro hindi upang komprontahin, hindi kinatagpo ni Jesus si Pedro to traumatize him o kaya ay upang takutin si Pedro. But Jesus met Peter again to recreate, to rewrite the meaning of His calling. Hindi sinabi ng Panginoong Yesus kay Pedro, Pedro, bakit mo ikipinagkaila? Hindi niya sinabi yun. Nung muling kinatagpo ng Panginoong Yesus si Pedro sa gilid ng dagat, hindi niya sinabi na bakit mo ginawa yun, Pedro? Ipaliwanag mo ang sarili mo. Explain yourself. No. Jesus did not say anything like that to Peter. Hindi niya sinabi kay Pedro na, Pedro, kailangan mong mag-sorry. Wala siyang sinabing ganun. Instead, tinanong lang niya si Pedro ng 3 beses. Anong tanong ng Panginoong Yesus sa kanya? Simon, son of John, do you love me? At yun ay napakalalim ang epekto kay Pedro. But every time na tinanong ng Panginoong Yesus, Simon, son of John, kasi Simon nga dati ang pangalan niya, Cephas sa ibang translation. Do you love me? Iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Nung sumagot si Pedro na alam ng Panginoon, iniibig kita, Panginoon.
may karugtong ang sinabi ng Panginoong Yesus. Feed my sheep. Yan ang sabi niya. And then second time, do you love me, Peter? Yes, my Lord. Sabi niya, alagaan mo ang aking mga tupa. Feed my lambs yung una, tend my sheep, at sa pangatlo, feed my sheep. He did not demand Peter to ask forgiveness, but that was given. Yung pangungusap pa lang ng Panginoong Yesus sa kanya, marahil, kung pwede lang sana, nuwaya na lamang siguro lumag si Pedro taruban ni Jesus sa nga otro kinibida na iya tagig na bebay. Could you imagine na muling pinuntahan ng Panginoong Yesus si Pedro? Ganon din sa atin. Kapag nababasa natin ang kwentong ni Pedro sa buhay niya, ano ba ang nararamdaman natin? Ano ba ang conviction natin kung sakali na nasa harap natin ang Panginoong Yesus at tayo'y kakausapin niya? Ngunit, tunay nga na ang pag-ibig ng ating tagapagligtas ay higit pa, nakakahigit ng maraming beses. It surpasses our finite understanding of love. Tayo, ang pag-ibig natin may hangganan. Kung may piga nga na, ang tendency nating molang itang nagsasawa tayo. Paulit-ulit mo naman ng ginagawa yan. Nolang nga na. Yan, ang tendency natin. Ngunit ang Panginoong Yesus. Bagamat, nung ni-restore back ng Panginoong Yesus si Pedro, ay naging pursigido na siya. Yung sinabi niya dati sa Panginoong Yesus na kahit maitaya ang buhay niya, ay hindi na niya ipagkakailang muli ang Panginoong Yesus nangyari. Sapagkat in the end of His ministry, sinasabi ng mga Bible historians na si Peter ay naipako nang hindi lang katulad ng pagpapako kay Panginoong Yesus bagkus, pabaliktad ang ulo niya nasa baba. Sapagkat according to Bible historians, ang claim ni Peter ay hindi siya karapat-dapat na maipako pagkatulad ng kanyang Panginoon. Kaya pabaliktad ang pagkapako sa kanya. That's how the effect of Jesus' relentless pursuing love na naranasan ni Pedro at ganoon din sa atin. At pangatlo, ang pag-ibig ng ating tagapagligtas, the love of our Savior, is guaranteed by His finished work on the cross. Ang pag-ibig ng ating tagapagligtas ay nasisiguro, it is guaranteed sa tinapos niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ang denial, ang ginawa ni Pedro na pagkakaila kay Panginoong Yesus ay hindi doon natapos ang kanyang calling. But it revealed the difference, yung pangyayari. It revealed, ipinakita lang ang kaibahan between confidence in self and dependence on the grace of God. Kasi dati, malakas ang loob ni Pedro. He was depending on himself. Sa katunayan nga, nung huhuli ng Panginoong Yesus, according to the scripture, siya pa nga ang bumunot ng espada at tinaga yung gwardiya na natanggal ang kanyang tenga. Maalala nyo, Malchus ang pangalan ng Roman soldier na kung saan isinoli pa ng Panginoong Yesus yung tenga niya na natagpas. Malakas ang loob ni Pedro. Ngunit, doon sa pangyayari na nung nagawa niyang ipagkaila ang Panginoong Yesus, nung tinignan siya ng Panginoong Yesus eye to eye, siya ay umiyak ng buong pait. Doon niya naintindihan
ng pangyayaring yon, it revealed the difference between confidence in self and dependence on grace. Ang Panginoong Yesus, He never treated Peter as a damaged good. Hindi niya trinato si Pedro na wala ka ng silbi. Hindi niya sinabi yun. Bagkus ay pinakita pa ng Panginoong Yesus kung paano niya pinahalagahan. Sapagkat ang pangako niya sa John chapter 10, lahat ng ibinigay ng kanyang ama sa kanya, wala kahit isa ang mapapahamak. Dahil walang makakaagaw sa kanya mula sa kanyang kamay sa lahat ng ipinagkaloob o inilapit ng kanyang ama sa kanya. At nangyari na. Hindi niya sinabi kay Pedro, Pedro, don't do it again. Huwag mo nang uulitin, Pedro, ha? Sinabi ba ng Panginoong Yesus yun sa kanya? Hindi. Ang kagandahang loob ng Diyos, gaano man kagrabe yung pagkakamaling nagawa natin, His grace restores us with trust. Yung nga ang dahilan kung bakit si Pedro pagkatapos ng Pentecost, he was very bold. Hindi dahil sa hindi na siya nagkamaling muli. It's not because he never failed again, but because his identity was no longer tied to performance. Ang identity ni Pedro bilang apostol, bilang alagad ni Jesus, ay hindi nasusukat ayon sa kanyang performance. Bagkus, yun ay na-establish sapagkat ang Panginoong Yesus mismo ang pumili at tumawag sa Kanya. Ganon din sa atin. Tayo ay pinili at tinawag ng ating Panginoon. Hindi dahil sa anumang magandang ginawa natin o mabuting nagawa natin. Bagkus, alam natin na mas marami tayong pagkakamali at pagkakasalang nagawa kaysa sa mas mabuting nagagawa natin. Ngunit, dahil dakila ang pag-ibig ng ating Panginoon, pinili at tinawag pa rin na tayo. So, bilang panghuli, ito ang tinatawag na beauty ng Ebanghelyo. The gospel is not that Peter became strong enough to lead. Actually nga, walang-wala siyang kalakasan eh. Dahil napahiya siya. Ang sabi niya sa sarili niya, Peter is gone. I'm going back as Simon, as Cephas. Babalik na lang ako sa pagiging Simon ko o Cephas. But the gospel is that Jesus was gracious enough to trust Him again. Nagkamali man tayo, nagkasala tayo, lumagabak tayo ng todo. But Jesus, our Lord, ang Panginoon natin, ay hindi nagkukulang sa kanyang kagandahang loob upang magtiwala muli sa atin. Yan, actually, that is what the finished work of Jesus means for us today. Kaya nga, sabi ko, ang pag-ibig ng ating Panginoon is guaranteed by His finished work on the cross. Doon natin nasusukat ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig, hindi sa ating performance. So, mga kapatid, even our worst moment, yung pinaka-grabe, pinaka-nakakahiya siguro na nagawa natin, maging yon does not have the authority to cancel God's calling upon you. Walang kapangyarihan yon. Ang pagkakamaling yon, gaano man kagrabe katulad ni Pedro, para kanselahin ang pagkakatawag ng Diyos sa atin.
ang ating public failure does not outrank Christ's finished work. Our denial does not surprise the one who called us. Hindi po nasusurpresa ang Panginoong Yesus kung siya man ay maipagkaila natin. Katulad ni Pedro. Dahil bakit? Bago pa nagawa ni Pedro yan, dati nang sinabi ng Panginoong Yesus na bago pa titilao ang tandang, sabi ni Jesus, before the rooster crows, you already have denied me 3 times. Bago pa nangyari. Dating alam ng Panginoong Yesus, kaya anuman ang pagkakamaling magagawa natin, hindi na magugulat pa ang ating Panginoon dahil alam na alam niya na mangyayari at mangyayari yon ayon sa kanyang permissive will. But that does not cancel our calling, ang pagkakatawag sa atin. Kailanman ang pagkakamaling magagawa natin ay hindi niya kayang pawiin ang bisa ng ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Amen. It could not outrank the finished work of Christ on the cross. Dahil doon nga nasusukat ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig sa atin. Jesus will not restore us back by replaying our failure, but He restores us by reassigning our purpose. Kung muli niyang pinagkatiwalaan si Pedro, muli din niya tayong pagkakatiwalaan sa panahong tayo'y lumalapit muli at nagsisisi, pinagsisisihan natin ang ating nagawang pagkakamali. Tayo ay kanyang pinili at tinawag. At ang katotohanan yun ay magpawalang hanggan. Amen. Kapag Diyos ang nag-decide na pinili ka at tinawag, walang sino man ang makapagpapabago sa desisyon ng Diyos. Because His love and His faithfulness endures forever. Yan po ang mensahe ng Diyos sa ating lahat. Tayo po yumuko at tayo'y manalangin. Lubos, Panginoon, ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Hindi kayang sukatin ng aming kakulangan. Hindi kayang sukatin ng aming pangunawa, our finite understanding. Because your love surpasses all understanding, Panginoon. Maraming salamat sapagkat ang kasiguruhan ng iyong pag-ibig ang siyang nagbibigay sa amin ng matibay na pag-asa. Bagamat hindi po namin sinasadya, hindi namin hinahangad na gawin ang bagay na parang katumbas ng ginawa ni Pedro, ngunit sa pagkakataong magawa namin yon, Panginoon. You are convicting us to run to Christ, lumapit sa Kanya, manikluhod, at tumingi ng tawad upang kami ay makapanumbalik ayon sa kagandahang loob mo, Panginoon, at hindi ayon sa aming pagkukulang. Salamat, Lord, sa pangungusap mo sa amin sa oras na ito, na ang pag-ibig mo ay mas dakila kaysa sa aming mga kakulangan at pagkakamali. Itatak mo nawa ito sa aming mga puso't isipan, Panginoon, sapagkat kinikilala namin ang aming pagkukulang at pagkakamali sa iyong harapan. We always do things that bring shame to us and you na aming Panginoon. Ngunit salamat, Lord, at sinabi mo sa iyong mga salita that if we confess our sins, you are just and you are faithful to forgive us and cleanse us from all
righteousness. Maraming salamat, Panginoon, sa kasiguruhan na ang pag-ibig mo ay dakilang tunay. Pagpalain mo nawa ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng mensaheng ito. At ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marayo iya puta mensahe na tu mahalaga ta patuloy tang kakilingan ni Apo Jesus. Idatabi sa masyan ng palpol ni Apo. Marayo iya po ano makumagitang tayo. Nakibalo tayo. Apo maradi kami ang ikaw si Pakalit, no? Gumay kami aman ko sa balbalo tayo. Mensahe ako ito yung niyawa mo kapaday pinipin. Apalo era tayo ang garidan ito niya ito iperat talo mo ama. Tuking ni Apostol Pedro kunari kami ba ama karubang amumi to aro to inakukurang amin amum to aro inakamalikan ni magbago ama taya anak pagido mo takataday din kami mega po kasi kami ay pinilya mo mabalin to ana-ana mo kari po ama to kada tati din kami ay magkumbag kami amaran ko makitaw ama to pamakoma takatapay na ni kami. Tanda kaliw kami ama takat. Ta ikatuloy ni natulagan ang amatan ni kau. Magkido kami ama tapabako na. Mabala era tayo pagmensahe. Para ina ko nito imulan ta futuro na katay-tabi ta ni kita ko natin. Masiyang ama ta inagagaw ang mata patuloy. Mabala ko ba ama era ta blessing ako to yawa mo ulo nagkapo ang matan ni kau. Sa may mana po itiyempo nito manitoli ang mga ito mabagog matapong sasakrimisyon. Alawat ang ama hanapin siya ang mayo. Apalo ama marayam ka kayo sa mitan na ganyan ng Jesus. Amen. Panalangin, di mo
iyong presensya maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basta, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa ating na tunay. O ang alay ko ay pusong basta, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa ating na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Marayaw iyak ko. Ipinapaalala ko po ang nalalapit na youth camp.
pagsundo ko po sa mga kabataan dito, pati sa 19, ay before lunch or after lunch, ang pagdating ko dito ng 1 sa Wednesday. Kaya, pagsabihan nyo yung mga mag-join na kailangang nakahanda lahat ng gamit nila, personal na mga gamit, pati tulugan para maging komportable sila sa pag-stay doon sa 3 gabi ng pagtulog. At ang pinakamahalaga ay yung kanilang mga Biblia. Dapat may sarili silang Biblia, personal na Biblia na hawak upang habang may session later ay may magagamit sila kung sila ay matatawag na magbasa ng passage na kailangang basahin. Sapagkat ang approach naming mga magiging speaker ay hindi katulad ng regular preaching dito na ako lang magsasalita, ngunit doon ay gagawin naming interactive, may participation pati ang mga campers para involved sila sa development ng spiritual concept na nais na maituro sa kanila. So, tayong mga dating kabataan, ibig sabihin yung mga adult na, siyempre hindi na tayo kasali doon, ay suportahan natin sa pamamagitan ng panalangin na i-provide ni Lord ang kailangan sa camp na yan, lalong-lalo na magiging bunga niya sa buhay ng mga kabataan na sasali. Kailangan po natin na ipanalangin yan. So, yun po ang mahalagang announcement. Tayo po ay tumayong lahat para sa pangwakas na panalangin ng ating service. Tayo po yumuko. Dakilang Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa kabutihan mo, sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, na ito mismo ang angkor o angkla ng buhay namin, Panginoon. Dahil kung kami po ay hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa, katulad ng sabi ng Panginoong Yesus sa John chapter 15. Lord, lubos kaming nagpapasako sa iyo, sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu, sapagkat siya ang ipinagkaloob mo sa pamamagitan ng Panginoong Yesus na mananahan magpakailanman sa amin upang kami tulungan na magampanan namin at matupad ang iyong kalooban, Panginoon, sa buhay namin. Kaya, we always depend sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang mangunguna at tutulong sa amin. Dalangin ko din, Panginoon, hinihiling namin sa iyo ang tulong mo, ang pagbibigay mo ng kalakasan at pag-asa sa pamilya, sa buong pamilya ni Sister Sheila sa pagpanaw ng kanilang lolo, na nawa sa oras ng kanilang pagdadalamhati ay madama nila ang iyong pag-ibig at pagkalinga sa kanila upang sa ganun, Panginoon, ay hindi sila igupo ng kanilang pagdadalamhati, bagkus ay magkaroon sila ng matibay na pag-asa dahil sa katotohanang itinuturo mo sa iyong mga salita. Dinadalangin din namin ang aming mga kapatirang nasa ibayong dagat, lalong-lalo na yung mga nandoon sa mga bansa o lugar na naapektuhan ng gyera, na nawa, Panginoon, ay ingatan mo sila. Yakapin mo sila sa iyong protection upang there will be no harm that befall them, O Lord. I-secure mo sila, Panginoon, sa lilim ng iyong mga pakpak, ng iyong kapangyarihan. Dalangin din namin na igawad mo ang pagpapagaling sa mga kapatid naming may karamdaman. We depend on you, Panginoon, sa iyong habag, sa iyong sustenance upon them. Maging sa mga kapatid naming nakakatanda sa church na ito, nawa ikaw ang patuloy na umakay at magpalakas sa kanila.
Dalangin din namin, Panginoon, na i-convict mo ang mga kabataan namin dito na maging maningas sa kanilang mga puso ang paghangad na sundin at tugtin ng iyong kalooban sa buhay nila. Nanawa ay hindi sila paghaharian ng mga hangaring makamundo upang maranasan nila ang kaganapan ng buhay sa pamamagitan ni Kristo. Dalangin din namin na ikaw, Panginoon, ang patuloy na tumawag at mag-akay sa mga pinilit tinawag mo na ibibilang mo sa pamilya ng mga tunay mong iniligtas at piniyayaan ng iyong habag mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda upang maihayag ang pagliligtas mo ang iyong kadakilaan sa lugar na ito. Tulungan mo din, Panginoon, ang mga kapatiran naming naghahanap ng kanilang trabaho na nawa ay bigay mo sa kanila ang kanilang hinihiling upang maihayag ang iyong kapangyarihan, pabor at kadakilaan sa buhay nila. Punuin mo nawa ng kapayapaan ng buhay ng bawat pamilya dito sa GBC Maranao. Lalong-lalo na hiling namin na ingatan mo ang bawat isa, lalong-lalo na sa init ng panahon, sa mga kapatiran naming nagtatrabaho pa sa init ng araw. Nawa, Panginoon, ay ingatan mo sila. Aming itinatalaga sa iyo, Panginoon, ang pansamantalang paghihiwa-hiwalay namin na ikaw ang kumalinga at mag-ingat sa bawat isa sa amin. Dinadakila, pinupuri, pinapasalamatan ka namin. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God.